Magandang araw. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obit. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y ipinadala ng isa sa ating mga tagapakinig. Minabuti lamang po namin na ibahin ang mga tunay na pangalan sa kahilingan na rin po ng nagpadala ng kwento. Pakinggan po natin. Payapa at masaya ang isla ng larawan ng isang kakaibang paraiso ang lugar na iyon. Kahit kakaunti lang ang naninirahan doon, dama pa rin ang kagalakan. Payak ang pamumuhay, ngunit mayaman naman sa likas na yamang dagat. Kahit isla, may sarili silang supply ng kuryente. Maayos din ang signal sa cellphone. At nakakasagap mula sa mainland. Kung kaya ang mga tao roon ay nakakasunod pa rin sa mga bagong balita. Hindi sila nahuhuli sa mga latest. Ngunit sa islang iyon ay may nakatagong kababalaghan. At mahirap arukin. Mahirap lutasin. Bawat taon kasi ay may napapadpad ng mga tao sa kanilang dalampasigan. Mga taong maaaring nalunod o sadyang itinapon sa dagat. At doon dinala ng alon. Taon-taon, inaasahan na nila ang mga pangyayaring yun. Hindi na yun bago sa kanila. At kapag may napapadpad sa kanilang dalampasigan, agad nila yung pinagbibigay alam sa mga awtoridad upang maibalik sa naghahanap na pamilya, patay man yun o buhay. Sabi nga ng ilan, may sumpa raw ang kanilang dalampasigan. Kailangan daw kasi nitong kumain ng kaluluwa taon-taon upang makapagbigay pa rin ang karagatan ng biyaya sa kanila. Ngunit ang ilan ay nagdadalawang isip. Kataon lang yun. Kataon lang ang mga bangkay ay mga taong napapadpad sa ating dalampasigan. Siyempre, inaalon eh. Hindi ba? Natural lamang yun. Dinadala ng alon sa ating dalampasigan. Sambit ng iba. Kaya, walang halong kababalaghan yan. Yan ay natural. Natural na pangyayari ng dagat. Komento pa ng isang maedad ng matandang lalaki.
Nasa dalampasigan sila. Habang inilalagay sa mga sako ang mga buhangin upang ibenta sa kabilang ibayo. Dahil doon ay unti-unti nang nasisira ang natural na ganda ng baybayin ng isla. Ang dating puting-puting buhangin ngayon ay nahahaluan na ng itim. Dahil na rin sa kabubungkal na ito hanggang sa lumalim na. Ang dating palaruan ng mga bata tuwing hapon ngayon ay tila pribadong lugar na dahil napalibutan na ng mga sakong may laman na buhangin. At isa pa, pinagbabawalan na rin silang maglaro doon. Kesyo, hindi raw palaruan ng lugar. Kung kaya't walang magawa ang mga bata, kung hindi, sumunod na lamang sa mga nakatatanda. Patuloy ang transaksyon. Patuloy ang kita sa isla. Sabi pa nga ng iba, ganyan talaga pare, may pera sa buhangin. Sambit pa ng iba. Isang umaga, habang banayad ang dagat, isang nilalang ang tinutulak-tulak ng mahihinang alon sa dalampasigan. Hubot-hubad ang nilalang na yun habang nakadapa sa buhanginan malapit sa mga sako na may mga lamang buhangin. Walang malay ang lalaki at tila nangangailangan ng tulong mula sa mga mamamayan. Medyo mataas na ang araw nung sandaling yun. At nakalipas pa ang halos kalahating oras nang matagpuan ng mga trabahador ang naturang lalaki na nakadapa lamang sa dalampasigan. Agad naman nilang tinulungan ito at binigyan ng damit. Ngunit nananatiling walang malay ang lalaki. Ngunit patid na mga nakatira sa islang iyon, nabuhay pa ang lalaki. Dinala nila ang lalaki sa kanilang health center. Pinatulog muna ito sa isang kwarto roon habang inaantay na magising. Sa palagay ng mga taga roon, hindi Pilipino ang lalaki. Kakaiba kasi ang hugis ng mukha nito na sobrang nakahuhumaling. Binansagad pa nga ito ng mga kadalagahan doon na sleeping handsome. Matangkad ito. Ang balat naman ay mamula-mula pa na parang putis ng mga kilalang artista sa Koreano. Ngayon lang nakaranas ang mga taga rito na may napadpad sa isla ng ganitong klase ng tao na parang hindi Pilipino. Hindi nila mahulaan ang bansang pinagmulan nito.
ang tanging pag-asa na lamang nila upang makilala ng lubos ang gwapong lalaki ay kapag magising na ito. At itong lalaking ito ang pangalawa sa napadpad sa isla sa taong ito. Bago sumapit ang tanghaling tapat, ay nagising na ang lalaki. Parang wala ito sa sarili. Kahit pigilan pa ng nakabantay roon na huwag muna itong tumayo, ay hindi nagpapigil ang lalaki. Lumabas ito ng health center at tumuloy sa dalampasigan. Matagal itong nakatayo habang malayo ang tanaw sa malawak na karagatan. Ang mga taga roon naman ay nakamasid lamang sa lalaki. Pinagmamasdan kung ano na ang gagawin nito. Doon naman sa isang bahagi ng dalampasigan ay may mga kadalagahang nagtitilian dahil sa kagwapuhan ng kanilang hindi inaasahang bisita. Maya-maya pa, isang matandang babae ang lumapit sa estranghero. "Iho, kumain ka muna. Doon sa bahay. Halika. Sigurado akong gutom na gutom ka na." Sambit ng matandang babae. Tinapunan ng tingin ang lalaki ang matandang babae. At walang boses na lumabas sa bibig nito. Tanging tango lamang ng ulo ang naisagot nito. Kung ganon, halika. Sumunod ka sa akin. Nandun lang ang bahay namin." Itinuro ng matanda ang bahay kubo sa di kalayuan. At humakbang na siya, kung saan sumunod naman ang lalaki. Ang mga nakiusyoso naman ay sunod-sunuran din sa bahay ni Aling Susana. Pagdating sa loob ng bahay, agad na pinaupo ni Aling Susana sa harap ng mesa ang lalaki at binigyan ng makakain. Kanin niyon na nakalagay sa plastik na pinggan at isang mangkok ng sinabawang lapu-lapu. Agad na kinain ng lalaki ang kanin. Ngunit hindi niya ginalaw ang sinabawan. Naubos niya ang kanin kahit walang ulam. At napansin niyon ni Aling Susana. "Hindi mo ba gusto ang ulam? Kahit sabaw lamang. Para naman mainitan ang iyong sikmura." Tanong pa ng matandang babae. "Oh, salamat po." At sa wakas ay nagsalita rin ang estranghero. "Oh, pasensya na po. Hindi po ako kumakain ng isda. Gulay lang po ang gusto ko." Dagdag pa ng lalaki. Ay, ganoon ba? Pasensya ka na rin, iho, ha? Malayo kasi kami sa bayan. Kung kaya't sinabawang isda lamang ang ulam namin. Yun lamang
ang madalas naming ulam dito. Nilagyan lamang ng asin at suka. Sambit pa ni Aling Susana. Ayos lamang po. Maraming salamat po. Tugon pa ng lalaki. Nga pala, iho. Ano pala ang ngalan mo? Tanong ni Aling Susana. At dahil sa katanungang iyon, ay nakaabang ang ilang ususero sa labas ng bintana. Biglang natigilan ng lalaki at natagalan bago ito nakasagot. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam ang aking pangalan. Tugon ng lalaki. Lumipas pa ang maraming araw. At kahit napaalam na sa mga otoridad ang tungkol sa lalaki, ay wala pa rin pamilyang naghahanap dito. Kung ket habang naghahanap ng pagkakakilanlan ang mga pulis, nanatili muna ang lalaki sa pangangalaga ni Aling Susana. Iho, at dahil pangalawa ka sa napadpad sa islang ito ngayong taon, maigi sigurong tawagin kitang Dos. Dos muna ang itatawag ko sa iyo. Ayos lamang ba sa iyo, Dos? Tanong pa ni Aling Susana. Habang kumakain sila, kasama ang buong pamilya ni Aling Susana. Tumango lamang ang lalaki at saka ngumiti. Naging masaya ang pananatili ni Dos sa isla. Masayahin ang mga tao ron at nagbibigayan. At itinuring siyang parang tunay na taga sa... Nagkaroon din siya ng mga kaibigan at mga kakilala. At hindi niya naramdaman na minsan na iba siya sa kanila. At hindi niya naramdaman na kahit minsan ay iba siya sa mga taga roon. Isang araw ay bigla na lamang naramdaman ni Dos na sumasakit ang kanyang mga mata. Parang umaapoy ito. Hindi niya makontrol ang kanyang sarili na sumigaw. Kung kaya't nagsailapitan ng iba patungo sa kanya. Nag-alala ang mga ito na baka inaatake si Dos ng matinding trauma. Anong nangyayari si Dos? Sabihin mo. Iyo, Dos, anong nangyayari sa'yo? Alalang-alala na tanong ni Aling Susana. Kahit hindi nito anak ang binata, ngunit sa maikling panahon lamang, ay itinuring na niya itong kapamilya. Ano ba nangyayari sa'yo? Tanong pa ng iba. Hindi ko po alam. At walang tigil na nagsisigaw si Dos habang madiing hinahawakan ang kanyang mga mata. Makalipas ang ilang sandali, ay bigla na lamang siyang
tumahimik habang nakayuko ang ulo. At matagal-tagal siyang nasa ganong posisyon. Nag-aabang naman ang lahat ng naroroon sa susunod na mangyayari. Halata pa rin sa buka ng mukha ni Aling Susana ang malaking pag-aalala. Dos, maayos ka lang ba, iho? Dagli pa ay bigla na lamang itinaas ng binata ang ulo nito at tumindig ng tuwid. Agad niyang hinarap si Aling Susana at nagkatitigan sila. Nawala ang kanina lamang ay matinding sakit sa mga mata ni Dos. At bumalik na rin ito sa normal na kalagayan. Ngunit napalitan ng matinding galit ang ekspresyon sa mukha nito. Kung kaya naman, naramdaman ulit ng binata na tila lumiliyab siya. Subalit, hindi naman nakasusunog o masakit tulad kanina. Kitang-kita ni Aling Susana na umaapoy sa pula ang mga mata ng binata. Patuloy silang nagkatitigan. At pagkatapos niyan, naramdaman na lamang ng matandang babae na unti-unti na siyang nalulusaw. Mula sa pagkakatitig ng lalaki, napasigaw ang ginang. Habang ang bahaging nalulusaw ay unti-unting nagiging buhangin sa dalampasigan. Tumpok ng buhangin ang pumalit sa kaninang kinatatayuan ni Aling Susana. Wala na si Aling Susana. Napagitla ang lahat. Lahat ng nakasaksi sa nangyari. Nilipat naman ni Dos ang kanyang paningin sa mga taong nakatingin sa kanya. At tulad ng una niyang biktima na si Aling Susana, sunod-sunod na rin na naging buhangin ang lahat nang nakakita ng mapupulang mga mata niya. At hindi na siya ang Dos na nakilala ng mga taga roon. At sa kanilang paningin, isa na siyang nakakatakot na halimaw. Dahil doon, napuno ng sigawan at iyakan ng lugar. Ang bawat natitirang buhay roon ay ayaw nang tumitig sa mga mata ng binata. Pagkadakay, nagsipagtakbuhan na rin sila. Ang dating maamong mukha ni Dos ay naging mabangis. Unti-unti na rin siyang tinubuan ng mga kaliskis sa balat. Lumalantad na ang totoo niyang anyo at pagkatao. Halimaw! Halimaw!
Iyon ang paulit-ulit na sigaw ng mga tao habang tumatakbo palayo kay Dos. Ilang minuto lamang ang lumipas ay naging isang ganap na syokoy si Dos. Humahalakhak siya at malayong malayo na siya sa katauhan ng mabait at inosenteng estranghero na nakilala ng mga taga roon. Ako, si Por, ang bantay ng baybayin ng islang ito. Oras na ng paniningil. Sisingilin ko lahat ng mga abusado. Oras na ng paniningil ko sa lahat ng mga mapang-abuso. Umaalingaw-ngaw muli sa paligid ang nakakatakot na halakhak ng isang nakahihilakbot na tinig na hindi gugustuhing marinig ni Numan. Tumakbo na kayo! Tumakbo na kayo! Halimaw! Sigawan pa ng iba. Ngunit kahit tumakbo pa ang mga ito, ilabis na makapangyarihan ang mga mata ni Por. Sapagkat lahat ng matamaan ng paningin nito ay unti-unting nagiging buhangin sa kanilang kinatatayuan. Kasabay ng walang puknat na halakhak ng nilalang na yun ay ang iba't ibang uri ng sigaw ng mga tao. Merong umiiyak, may mga nagmamakaawa, may mga nananagoy, at may mga nananalangin. Ngunit may ilan din na gustong lumaban upang ipagtanggol ang sarili at ang pamilya. Subalit, ano ang kanilang gagawin sa may kapangyarihan? Wala silang laban. Humakbang si Por upang paslangin ang lahat. Yun ang utos sa kanya ng Konseho ng Karagatan. Ang lipunin ng lahat ng nakatira sa islang yun. Kasama pati ang mga walang labang hayop. Walang ititira kahit isa. Nagtagumpay siya sa kanyang pagbabalat kayo. Nang maubos na ang panahong palugit sa pagiging mabait niya, ay naging halimaw na si Por. Pansamantala lamang ang pagiging dos niya upang makuha ang loob ng mga tao sa isla. At ganun nga ang nangyari. Dahil sa pang-aabuso at pagbebenta nila ng puting buhangin sa mainland, ngayon ay sinisingil na sila, maging ang mga inosenteng kasama nila. Oras na para bawiin ng mga syokoy ang dati nilang tahanan na kanilang pinaubaya noon sa mga tao. Walang awang inubos ni Por ang lahat. Lahat
ng may buhay sa isla. Pagkatapos ay humarap siya sa banayad na dagat at sumigaw ng malakas bilang tanda na nabawi na muli nila ang islang iyon. Dahil doon, unti-unting umahon sa dagat ang mga kalahi ni Por. Hindi na nila hinayaang maaga ulit ang kanilang isla ng mga taong abusado sa kalikasan. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat sa pakikinig. Magandang araw. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin, at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Lito Estoque. Boss, shout out po. Diyan po sa may Tagig. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shout out po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shout out po sa inyo, Ma'am. Shout out din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shout out po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shout out din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shout out po. Maraming salamat po. Shout out din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shout out po. Kay Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite, shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany, shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England, shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners, maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po. Maraming salamat po, Boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, Boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po.
Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa milk tea. Shoutout sa'yo. At salamat sa suporta. Shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'ams. Sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.